Welcome sa paano-mag-vlog.com, ano? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano ba mag-insert ng image sa vlog, ano? Napaka-importante ng image, ano? Kung alam niyo siguro yung a picture is worth 1,000 words, ano? Lalo na kung mahaba yung ano nyo, yung article nyo, dapat meron siyang image kahit paano. Minsan kung maiksi, 200 words, hindi kailangan. Pero yung sa mga mahahabang article, kailangan talaga. So, siguro ang rule is, hindi naman rule is, ang recommendation ko is, kung meron kayong article na 300 words, dapat meron talagang image, ano. So, pwede kayo mag-insert ng image from your desktop or from the internet, ano. So, pag-aaralan natin pareho, ano. So, paano ba mag-insert ng image? Click lang natin yung add media, and then select files. And then hanapin natin yung image. May na ano na akong image dito, no. Golden egg. And then, ayun, insert ko lang. Okay? Okay? So, ito yung image na gusto kong i-insert. Pwede ko siyang i-align sa gitna. Okay? So, ganun lang kasimple. Pag sarili mo yung image, sarili mong drawing, walang problema. Pero yung image na to, hindi ito pala akin, ano? Ito ay galing sa isang website. So, pwede tayo maghanap also from the internet, ano? Kung yung image na yun, hanapin natin, ano? Bakit pala golden egg? Tataka kayo, ano? Kasi golden rule of vlogging. So, gusto ko ng medyo catchy yung kanyang image. So, lalagyan ko siya ng golden egg, ano? Well, of course, you can choose any picture na medyo related dun sa article. So, gagawin ko ngayon is magsisearch ako ng golden egg sa Google. And then, click ko lang yung images. Then, hahanapin ko ngayon yung golden egg. Yung in-upload natin kanina. Okay, ito yun, ano? Okay. So, pupuntahan ko lang yung site. Ito yung article na meron yung. And then, gagawin ko right-click and then open image in a new tab. So, gagawin mo to para makuha mo yung URL o kaya copy image URL. So, gagawin ko yan. Ito siya. Okay? Okay, so ngayong meron na tayong URL, ikakopy lang natin to. And then, mag-add media tayo dito. And then, insert URL. Tsaka natin ipipaste. Okay? So, ito, yung image mo, galing siya dun sa article nung isang website. Ano? And then, gagawin natin is, ililink natin. Doon siya sa image. Sabihin ng link, pag kinlik ko ito sa vlog ko, pupunta siya doon sa website nung pinagkuhanan ko nitong picture. Normal yan, ano, kasi kailangan mo siyang i-acknowledge, ano. At isa pa pala itong importante na gusto kong sabihin, ano. Importante na dapat naka-acknowledge siya at importante na yung image ay wala siyang copyright, ano. Kasi pag may copyright yan, hindi pwede kayong habulin ng may-ari. So, you have to be sure na meron kayong permission doon sa may-ari ng picture bago nyo siya ilagay. Nilalagay ko lang ito na walang permission kasi hindi ko naman ito ipapublish, ano. So, okay. Kaya kung makikita nyo dito, may credit siya. Kasi sinearch ko na itong picture na to kanina. May credit siya, pwede ko siyang i-link, ano. So, paano ba mag-link? Gusto ko i-link dun sa website mismo, sa homepage. Ito yung homepage. Burahin ko lang. Copy. So, ina-acknowledge ko na doon siya galing. Pwede kong i-link ito. Yun to, yung link niya. And then, paste ko lang dito yung link. Okay, open in a new window pag kinlik yung link. So, ito na siya. I-save natin, Okay, gusto ko pala gitna ito. Save. So, tingnan natin yung itsura, no? So, ito na yung itsura ng aking article. Okay? So, ito yung link. Kung makikita nyo, nagiging kamay yung, yung icon, ano? So, pag kinlik ko ito, lalabas yung image na ito ay nandun na ito sa
nandun ito sa website or blog na pinagkuhanan ko. And then, meron akong, yun, image credit dito sa baba na in-acknowledge ko na doon siya galing. May mga iba't ibang ways para mag-acknowledge, ano? At may mga iba't ibang klase rin ng picture, ano? May mga picture na pwede mong free siya, hindi mo kailangan i-acknowledge yung public domain. Meron din namang Creative Commons, yung kailangan mong, pwede mong gamitin, pwede mong baguhin. Pero, kailangan mo mag-link back. Meron din namang copyrighted na hindi mo talaga siya pwedeng gamitin unless na ikaw ay nagpaalam. Okay, so you have to be careful doon sa copyright ng image, ano. Okay, so pagkatapos pag okay na, pwede na natin i-publish, ano. Pero hindi ko ito ipa-publish dahil ito ay parang example lang, ano. So dito, the golden rule of vlogging, sinasabi lang niya na you have to write quality content, ano. So pwede kong i-bold din ng write quality content. Okay? So kung makikita nyo, 130 words lang siya. Pero ang nire-recommend ng SEO usually is 300 and above sa bawat article. Hindi mo naman yan magagawa, ano, pero sa lahat ng article mo, ano, gaya ng kung mag-a-announce ka lang ng something. So but mostly dapat 300 articles. Ay 300 words, sorry, per article. Okay, maraming salamat at see you in the next tutorial.